start na po tayo. So, sir, we're student po kami ng BTech and dito po kami para po magtanong lang po ng ilang question. Sir, ano po pala ang pangalan niyo? Ako si Mr. Renante Idago. Nado. So, sir, simulan na po natin. Unang tanong po, sir, paano po nag-start ang inyong business? Nag-start itong business ko na to that time na nagkaroon ng mga sakit yung mga anak ko. So, may mga nakapag-introduce sa akin about dito sa aking product ng mga food supplement. Yun yung time para ako'y makapagsimula dito sa Baliwag. Okay. Anong year po kayo nag-start ng 2018 ako nag-start dito sa Baliwag. Sir Bali, anong name po pala ng business niyo? Idago Marketing. Meron po kayong ano, sir, mga website na gano'n po sa Facebook po? Meron tayo doon. Nakalagay doon sa ano natin, CMD Baliwag, yung sa page, pinaka-page niya. At saka pinaka-anuhan natin, makikita mo ulit mga sa Google natin, yung CMD Baliwag. Yan yung talaga manuhan mo para malocate mo itong ano natin, itong pwesto natin. Sir, bukod po sa reason na binigay niyo po kanina kung ba't po kayo nagtayo ng negosyo, ano pa po yung possible other reason? Ba't niyo po naisip yung negosyo? Possible reason din bakit ko rin na ginawa itong business na to. That time kasi na nandun ako sa pagiging employment. Doon sa pagiging employment ko, lagi namang sinasabi, karamihan, gaano man katagal ang abutin mo kung ikaw ay empleyado lang, hanggang doon ka lang. Kaya that's why nangyari sa akin, sabi ko nga, mahirap din kasi yung meron kang mga sarili mong amo. Not unlike kung ikaw yung may business, makikita mo, lalo-lalo na kung ikaw din yung nagmamanage, medyo yung time at saka yung ano mo, nasa sayo. Paano mo gagawain, the same time, ano ba gusto mong kitain, or else, paano mo siya i-manage ng maayos. Bali, next question na po tayo. Nung nag-uumpisa po ba kayo ng business, may mga problema po ba kayong naranasan or mga struggles sa business? Madami. Una-una yung struggle, syempre, pagkuha mo naman at pag-put up mo ng negosyo sa, lalo-lalo na dito sa city ng Baliwag, hindi siya mura. Mahal siya, lalo-lalo na pwesto. Syempre, unang-unang pinakaano mo doon, lalo na nag-establish ka pala ng business mo, yung pasok kasi ng income o pasok ng sales hindi naman ganun kagad na malaki. Malitang sales mo, pero ang problem, na mas malaki yung expenses mo. Lalo-lalo na may mga inuupahan ka. May mga liabilities ka na kailangan. So, tanong lang, sir, magkano naman po yung kuha nyo rito sa pwesto nyo po? Puhunan, Yung rent. yung renta. Yung una kong renta, nasa 15,000 per month. Yan kasi sa kabilang side eh. So ngayon, after 1 year, humanap ako ng medyo mas mababa kasi sobrang nasa looban pa. Hanggang sa dumating, nakuha ko dito sa pwesto na to. Itong pwesto ko ngayon dito, nasa 10,000 to monthly. Mas mura po ngayon. Mas mura ng konti, pero mahal pa rin. Yeah? Kasi bakit? Hindi naman biro ang 10,000. Sa 10,000, lalo-lalo na kung ikaw ay kung ikaw ay isipin mo na lang yung expenses at gigib up ka talaga. So, yung next question po namin, so paano nyo po napapanatiling maganda yung pag-manage po ng negosyo nyo sa tagal na po ng negosyo? Actually, naiano ko lang naman din dito. Siyempre, sabi nga natin, lalo na nag-i-start ka, hindi ka naman perfecto. Ang kinakailangan din kasi natin, alamin din natin yung mga feedback. At siyempre, bibigyan din natin sa ating mga customer kasi yung satisfactor. Yung mga ma-satisfy sila na yung binibigay mo bang service is okay o hindi. Kasi ang kinakailangan kasi natin dito, bukod dun sa meron kang magandang serbisyo, meron ka ring maganda at quality na product. Para ngayon, yung mga customer mo, pwede silang umulit at pwede nilang balik-balikan tong pwesto mo o itong business mo. Sir, next time po, ano po yung naging inspirasyon niyo sa pag-umpisa ng negosyo? Ang inspirasyon ko sa pagsisimula ng aking business, syempre may family. Lalo-lalo na anak ko. Kasi the rest naman po, kung bakit natin ginagawa ito para sa amin, ginagawa namin to kasi para sa kinabukasan ng anak namin.
At siyempre, kung bakit namin inaanuhan to, siyempre, para rin makapag-aral ng maayos at magkaroon din sila ng mga magandang kinabukasan. Add ko lang po sir, paano niyo po natitiyak na nakakasabay po yung negosyo niyo based sa pangangailangan ng customer? Nakakasabay itong ating business sa, sabi mo nga, nag-innovate. Opo. Na kailangan kasi natin mag-innovate eh. Hindi kasi tayo po pwede na kung ano yung ni-start mo, hindi ka na mag-innovate kasi kinakailangan din, makasabay din tayo sa in. Lalo na ngayon, kung meron tayong tinatawag, ang in ngayon, mga social media. Kinakailangan, may mga platform din tayo para may share. O sabi nga po natin, para mapakalat about regarding do sa natin sa mga social medias. So next po is, ano po ang pinakamalaking hamon mo na hinarap nyo po sa negosyo at paano nyo po ito nalampasan? Pinakamahirap din na hamon talaga rito sa pagiging business. Akala ko kasi nung una, pag may business ka, okay lang. Kaya nga lang pala, kapag pala ikaw ay nasa business, lahat talaga darating. Hindi naman lagi sasabihin natin na ang sales laging pataas. Misang umaangat, pero bumababa. Pero pinakamas mahalaga kasi doon, huwag kang mawawala ng pag-asa dahil ang business talagang ganun ang kalakaran, akyat baba. Pero ang pinakamas mahirap doon kung magiging stagnant, kung magiging dire-diretso. Pero ang pinaka-gorgeous nito, kapag alam natin na medyo bumababa ang sales, gumagawa rin tayo ng paraan para papaano din natin i-address sa mga tao, mga nangangailangan yung ating produkto. So, sa mga nagbabalak pong magtayo ng negosyo, sa tingin, ano po yung may papayo nyo sa kanila? Kung may papayo ko sa lalo-lalo na doon sa mga nagbabalak na magnegosyo, huwag kayong magdalawang isip magnegosyo. Kasi una sa lahat, ang negosyo, dyan magsisimula yung karir ng buhay mo. Mas masarap kasi magnegosyo ka kumpara mangamuhan ka. Dahil kadalasan, karamihan, laging sinasabi natin, kung ikaw ay empleyado from the start, lahat, kahit ano gaway mong kabutihan, kahit ano gaway mong kasipagan, para sa amo mo, isa ka lang bayaran. At kagandahan dito, kapag ikaw ay magninegosyo, may chance ka. May chance ka na yung income mo pwedeng lumaki, ma-double, ma-triple, mas dumami o mas lumaki. Compare mo do sa empleyado ka na nakapix lang. Pagpasok mo sa umaga, kung ikaw ay arawan, alam mo na kagad na isasahurin mo kinalingkuhan. Sabi nga, no work, no pay. Pag may negosyo ka, na-establish mo ang negosyo mo, kahit magpahinga ka, hindi ka man makapasok ng pero alam mo, kung established na yung negosyo mo, running, dire-diretso na yung yung pasok ng income. So sir, tanong lang po, ito po bang business nyo, gano'n na po ito katagal? Nasa na to, from 2018. So almost nasa 6 years nang mahigit. Tagal na. 6 years na to. Sa mga 6 years po na yun, sir, ano po yung natutunan nyo po sa business nyo po na ito? Ang natutunan ko do sa 6 years ko na yung mahigit na 6 years ko dito sa business ko, kinakailangan maging hands-on ka. Hindi mo po pwede ipagkatiwala kahit na may tauhan ka. Hindi mo pwede ipagkatiwala sa iba dahil hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Kaya kinakailangan dito kung lalo-lalo na nagbi-business ka, yung maging hands-on. Dapat alam mo papaano yung operation ng business mo. Lalo-lalo na kung ikaw yung owner. So yun lang po yung tanong namin, sir. Thank you po. Okay, Po sige kami po. natutunan. Thank you. Okay, sige, salamat. Ayun lang po, sir. Thank you po ulit. Okay na?